Sa Nine Heaven Sect mayroong 28 peak o mga lugar at ang 4 doon ay ang main peaks at ang 6 naman ay secondary peaks at ang 18 peaks naman ito ang pinakamababa sa mga peaks. Nagsalita ang elder na maganda mag-cultivate raw sa main peak at si Gu Xuanchen raw ang nangunguna sa pagsusulit at si Ye Chanyu ay ang ikalawa at dadalhin niya raw ito sa karapat-dapat nitong matirahan. Habang sila ay naglalakad sinabi naman ni Ye Chanyu na maganda raw ang reputation ng Nine Heaven Gate noon hanggang ngayon. Nagka-interest naman ang ating bida sa Nine Heaven Gate. Habang sila'y naglalakad na daanan naman nila ang magandang tanawin doon. Nagsalita naman si Elder Chanmo na ang lugar raw na ito ay Chidi Peak ang main peak kung saan narito na malagi ang kanilang sect master at sinabi niya rin na ang kanyang master ay nakapunta na raw sa core cultivation ng Holy River. Sinabi naman rito ni Gu Xuanchen na kung ito ba raw si Elder Yun Shan na nakapunta na sa core cultivation ng Holy River at gusto raw itong makita ng ating bida. Sinagot naman siya ni Elder Chanmo na gusto ba ng ating bida makita si Elder Yun Shan at napatawa ito at sinabi niya rin na walang impossibly sa ating bida at sigurado makikita niya ito. At may biglang dumating at pinahinto nila sila Elder Chanmo. Nagsalita naman ang dumating na inuutusan raw ng kanilang sect master sila Elder Chanmo na dalhin raw nila ang bagong disipolo na si Gu Xuanchen sa kanilang sect master. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na sect master at nasabi niya rin sa kanyang pag-iisip na kung ano ba raw ang kailangan ng sect master sa kanya. At papunta na nga sila sa main hall kung saan ang sect master. Nakapunta nga sila doon sa sect master. Nagtanong naman ang sect master na kung sino ba raw ang dinala nila Elder Chanmo. At naramdaman naman ni Gu Xuanchen ang napakalakas na aura ng sect master. Pinakilala naman ito nila Elder Chanmo na ito raw si Gu Xuanchen ang nangunguna sa pagsusulit. Nagsalita naman ang sect master na ito na ba raw si Gu Xuanchen ang tumalo sa mga old student at nakarefine ng Ice Chalcedony. Nagpakilala naman si Gu Xuanchen at nagsabi na kinagagalak raw niyang makita ang sect master. Biglang sumugod ang sect master sa ating bida, at malapit na nga tumama ang atake ng sect master sa kay Gu Xuanchen. Napansin naman ito ng ating bida kaya naiwasan naman niya ito. Napangiti naman ang sect master. At habang sinasabayan ni Gu Xuanchen ang atake sa kanya ng sect master, nagseryoso naman ang ating bida. Umatake naman ulit ang sect master sa kay Gu Xuanchen. Nagulat naman sila Elder Chanmo sa ginawa ng kanilang sect master sa ating bida. Sa atake ng sect master nasabayan naman ito ni Gu Xuanchen. Sa pagsabay ng ating bida sa atake ng sect master, umatras naman ang sect master sa atake ni Gu Xuanchen. At nagkatinginan naman sila at tinatansya nila ang bawat lakas nila. Napangiti na lang ang dalawa sa kanilang laban. At biglang tumawa ng malakas ang sect master at nasabi na lang niya na hindi na ito masama. Naghihintay naman ang ating bida kung ano na ang susunod na gagawin ng sect master. Nagtanong naman si Elder Chanmo sa kanyang sect master kung ano ang ginagawa nito. Sinabi naman ng sect master na wag na lang nila pansinin ang kanyang ginawa dahil raw tinitingnan niya lang raw ang lakas ng ating bida kaya kumbinsido na raw siya na si Gu Xuanchen ang nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit. Sinabi rin ng sect master na 12 days lang raw siya sa Cold Jade Cave at tinanghal raw siya na henyo ngunit nalampasan raw siya ng ating bida at pinuri niya si Gu Xuanchen at biyaya raw ito ng Panginoon para sa kanilang Nine Heaven Sect. Nagpasalamat naman rito ang ating bida sa sect master. Nagsalita naman si Elder Chanmo na pinalabas raw ng kanilang master na 10 test lang raw niya ang lakas ng ating bida ngunit ang naobserbahan raw niya ay gusto raw ng kanilang master na patayin ang ating bida. Dahil raw si Gu Xuanchen ay nakapasok na sa kanilang Nine Heaven Sect at kinikilala na ito ng disipolo sa kanilang sekta at ayon raw sa kanilang patakaran ang makakuha raw ng first place sa pagsusulit ay makatanggap ng magandang resources kaya bibigyan raw nila ang ating bida ng magandang resources. Nagsalita rin ito ulit na sumunod raw sa kanya si Gu Xuanchen dahil makalipas ang 3 araw ay magaganap ang Holy Martial Art Conference at marami ring matutunan ang ating bida sa kanya. Nagka-interest naman rito si Gu Xuanchen. Punta naman tayo sa Skyfire City. At naglakad na nga ang sect master kasama ang mga elder at mga disipolo. Habang nakatingin naman sa kanila ang mga mamamayan doon. Nagsalita naman si Ye Chanyu na baka raw matatakot ang ating bida at wag raw magsalita si Gu Xuanchen na natatakot ito sa kadahilanan ngayon lang niya nasaksihan ang laban doon.
Sinabi pa ni Ye Chanyo na ang mga malalakas na puwersa ng Sacred Domain ay magtipon-tipon rito at nagtanong naman ang ating bida tungkol sa Holy Martial Art Conference. Sinagot naman ito ni Ye Chanyo na ang Holy Martial Art Conference raw ang pagtipon-tipon ng mga iba't ibang puwersa ng Sacred Domain at bawat sekta ay mayroong pambato na isang disipolo na may talento at lakas at tulad na lang sa pagalingan ng martial art o di kaya sa alchemy. At lahat ng sekta ay interesado sa competition sa kadahilanan may matatanggap na cultivation resources ang mananalo. At ito rin ang okasyon kung saan nagsama-sama ang lahat ng puwersa sa Sacred Domain sa iisang lugar. Pahabol pa ni Ye Chanyo na ang pagkakaalam niya raw si Gu Xuanchen ay galing sa 100 Battle Hall at party raw ito sa Heavenly Formation Sect at ang Heavenly Formation raw ay ang pinakamalakas na puwersa sa north ng Sacred Domain ngunit may malakas pa doon ang 7 Holy Sect ng Sacred Domain. Nasabi na lang ng ating bida habang tumatagal na iintindihan niya na ang lakas at pagkakaiba ng iba't ibang puwersa ng Sacred Domain. Nagtanong naman si Gu Xuanchen kay Ye Chanyo ano raw ang 5 major faction ng Sacred Domain na nasa likod ng 7 Holy Sect. Sinagot naman ito ni Ye Chanyo na long story raw. At biglang nakisali si Elder Tianfeng at sinabihan niya silang dalawa ni Ye Chanyo na wag na raw sila magkwentuhan at mag-focus na lang raw sila sa kanilang gagawin. Sinang-ayunan naman ito ni Ye Chanyo. Biglang nagsalita si Ye Chanyo na kung bakit raw sumama ang kanilang sect master rito sa Martial Art Conference. Kaya nagka-interest naman si Gu Xuanchen rito at sinabi na niya kung ibig sabihin ba raw ni Ye Chanyo na hindi sama-sama o nakikisali ang kanilang sect master noon sa Martial Art Conference. Sinagot naman rito ni Ye Chanyo na noon raw ang mga disipolo lang ang nakikisali noon. Pero ngayon ay kakaiba raw sa kadahilanan pinangungunahan na sila ng kanilang sect master. Biglang nagseryoso ang ating bida at napaisip ito na. Nung naglaban raw sila ng sect master ay hindi pagsusulit ang kanyang nararamdaman kung dinais siyang mapatay nito at ang nararamdaman raw niya ngayon ay pinapaalahanan siya ng isang bagay. At napangiti na lang si Gu Xuanchen at nasabi na lang niya na makikipaglaro siya sa sect master. Habang naglalakad sila ng sect master bigla niyang pinahinto ang kanyang mga elder at mga disipolo. At sinabi niya sa kanila na dito muna sila mag-cultivate dahil may gagawin pa siyang paghahanda sa magaganap na Martial Arts Conference. Sinang-ayunan naman nila ito at nagbigay galang sila sa kanilang sect master. Habang si Gu Xuanchen ay nakikinig lang at tila nag-iisip. Matapos nun naglakad na nga sila Gu Xuanchen para mamasyal rito. Habang kumakain sila Ye Chanyo nakita naman nila sila ng ating bida. Habang tinitingnan nila ang ating bida alam raw nila na si Gu Xuanchen ay mahilig sa pagkukultivate ngunit hindi nila inaasahan at napatanong na lang sila kung bakit ganito nakalakas si Gu Xuanchen. At binati na nga ng kaibigan ni Ye Chanyo si Gu Xuanchen at sabay puri din ito. Nakisali naman sa usapan ng isang kasamahan ng ating bida at nagmungkahi ito na sabay na raw silang lahat. Nakuha naman ng pansin ni Ye Chanyo ang mungkahi ng kasamahan ni Gu Xuanchen at napangiti naman ang isa. Habang sila'y naglalakad nakarating na sila doon at nasabi na lang ni Ye Chanyo na ang lugar raw na ito ay ang Immortal House. May nagsalita doon na isang disipolo sa ibang sekta sinabihan niya ang kanyang senior na nalaman raw niya na ang kanyang senior ay sumali sa martial art competition noon at nagsabi rin ito na ang naglolito raw sa Immortal House ay napakahusay sa buong mundo sa pagluluto kaya pag kumain ka doon sa Immortal House ay hindi mo ito pagsisihan. Nagtanong naman ang isa sa kanya kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Sinagot naman siya nito na napakasarap ang inahanda na pagkain rito sa Immortal House at walang katulad. Habang sila ng ating bida ay pupunta sa Immortal House nag-alala naman ang isang kasamahan nila at sinabihan niya si Gu Xuanchen at Ye Chanyo na kung kakayanin ba nila ang presyo ng pagkain doon dahil sa napakamahal. Pahabol pa niya na alam raw niyang kakasimula pa ng ating bida rito kaya wala pa itong pera. Pinakalma at pinatigil naman ito ni Gu Xuanchen at nagsabi na wag na raw niya itong alalahanin dahil siya na raw ang bahala. Bigla naman naging agresibo ang kasamahan ni Ye Chanyo dahil naintindihan niya ang sinabi ng ating bida at sinabi niya na lilibrihin raw sila ni Gu Xuanchen at pahabol rin ng isa na marami raw ang pera ng ating bida. Nasabi na lang nila na 10 taon na raw sila di nakakain sa Immortal House at napaiyak na lang sila dahil ngayon ay makakain na sila doon. Sabay takbo ang dalawa at nag-unahan na makapunta sa Immortal House. Nakapunta na nga sila doon sa Immortal House. At nasa loob na sila. Sa pagpasok nila Gu Xuanchen binati naman sila ng waiter at pinaupo sila doon sa upuan.
Biglang may nagsalita na sila ba raw ng ating bida ay mga disipolo ng Nine Heaven Sect at nagulat naman ang babae at tila kilala niya ang nagsalita at napalingon rin si Gu Xuanchen sa nagsalita. Ang nagsalita ay si Zhao Huachang, siya ay chief disciple ng Alchemy God Temple. Mayabang na sinabi ni Zhao Huachang na kung maa-afford ba raw nila ni Gu Xuanchen ng pagkain rito sa Immortal House. Binulungan naman niya si Gu Xuanchen sila raw ay mga disipolo ng Alchemy God Temple. Napaisip na lang si Gu Xuanchen na ang Alchemy God Temple ay napakalakas at napakayaman sa kadahilanan marami silang magaling na alchemy at nagbibinto rin sila ng mga gamot at elixir kaya sila ay napakayaman. Nagsalita ang kasamahan ni Gu Xuanchen na ang ibig sabihin ba raw nila na sila lang ba ang karapat dapat na makapunta rito at silang taga Nine Heaven Sect ay hindi. Biglang nakisali si Puyang Ching at panarinig niya sa kanila Gu Xuanchen na napakahirap raw ng mga disipolo ng Nine Heaven Sect at marami pa raw itong dapat malaman. Sabay lait nito sa kanila Gu Xuanchen na hindi raw makakabili ang mga disipolo ng Nine Heaven Sect kahit isang butil lang ng kanin at sinabihan pa niya ito na umalis na lang raw sila ng ating bida. Sinang-ayunan naman ito ng mga disipolo ng Alchemy God Temple. Nagalit naman ang isang kasamahan ng ating bida at bubunot na sana ng espada ngunit pinigilan naman siya ng kasamahan niyang babae. Di pa nakontento si Puyang Ching, sinabihan pa niya ulit sila ng ating bida ng panglalait. Kaya si Gu Xuanchen ay di na nakapigil at umatake na ito sa kay Puyang Ching gamit ang dalawang chopstick. Pero hindi ni Gu Xuanchen pinatama ang chopstick sa kay Mr. B. Nagulat naman ang mga disipolo ng Alchemy God Temple sa atake ng ating bida. Napalingon naman si Puyang Ching sa chopstick na binato ng ating bida sa kanya. Pati na rin ang mga kasamahan nito. Sa pagtingin nila sa chopstick may kasama pala ito na isang pirasong papel na nakasulat doon ng mga mamahalin na pagkain at ito ang order ni Gu Xuanchen. Pinagpawisan na lang sila sa ginawa ng ating bida. At nagsalita si Gu Xuanchen na napakaingay raw ng mga disipolo ng Alchemy God Temple. At sabay utos ng ating bida na iserve na raw ng waiter ang kanyang order. Nagalit naman sila Zhao Huachang sa ginawa ni Gu Xuanchen na pagbato ng chopstick. Habang gulat na gulat rin ang kasamahan ng ating bida sa nasaksihan nito. Biglang nakisingit ang waiter at nandito na raw ang pagkain na inorder ni Gu Xuanchen. Napaiyak naman ang waiter at napaisip siya na lumabas na lang raw sila at doon na lang sila maglaban dahil nahihirapan siya sa kanyang trabaho dahil sa kanila. Magsasalita pa sana si Zhao Huachang pero hindi na siya pinansin ng ating bida. Binanggit naman ni Gu Xuanchen ang mga pagkain na inorder niya at ito'y talagang napakamahal. Nagtanong naman ang waiter kung ano ba ang order nila Zhao Huachang. Kaya hindi nagpahuli si Zhao Huachang at umorder rin ito ng pagkain na napakamahal rin. At nagkatitigan sila ni Gu Xuanchen at ramdam nila ang tensyon ng isa't isa. Nagsalita ang isang disipolo ng Alchemy God Temple na ang inorder raw ng kanyang brother Zhao Huachang na pagkain ay nagkakahalaga ng 200,000 holy crystals. At nagmayabang na naman si Zhao Huachang na maa-afford ba raw nila Gu Xuanchen ang kanyang inorder na pagkain. Nagsalita naman ang isang disipolo na napakayaman talaga ng disipolo ng Alchemy God pero pinatahimik naman siya ng kanyang kasamahan at wag na raw silang makisali sa kanilang away. Binulungan naman niya ang kanyang kasamahan na sa pagdating raw sa yaman hindi na dapat raw kinakalaban ang Alchemy God Temple sa pagdating sa pera dahil sila raw ay napakayaman talaga. Pasigaw na sinabi ni Zhao Huachang sa ating bida na wag na raw itong mag-order ng pagkain dahil natatagalan raw na may handa ang kanilang pagkain sabay tawa. Nairita naman ang babae na kasamahan ni Gu Xuanchen. Biglang sinabihan ng babae ang ating bida na wag na raw nila palakihin ang away nila at nagmungkahi ito na wag na raw mag-order ang ating bida at pupuntahan raw niya ang kanilang sectmaster para humingi ng tulong para mabayadan ang lahat ng inorder ni Gu Xuanchen at para daw sa reputasyon ng kanilang Nine Heaven Sect ay mag-sacrifice na lang raw sila. Pero sinabihan naman siya ni Gu Xuanchen na hindi na kailangan at sabay ngiti nito. At nagsalita ang ating bida na dahil raw narito na siya sa Immortal House serve na raw ng waiter ang lahat ng klase ng pagkain para matikman niya lahat. Nagulat naman ang waiter sa inorder ni Gu Xuanchen at napatanong pa ito na tama ba ang narinig niya na lahat ng klaseng pagkain. Napaluha na lang ang mga kasamahan ng ating bida at nagsalita ang isa na meron dapat 1,000,000 holy crystal ang ating bida bago niya mabayaran ang lahat ng inorder nito.
Binulungan ng babae si Gu Xuanchen ang in-order raw ng ating bida ay hindi raw maa-afford ng lahat ng kanilang mga elder. Nagsalita naman ang isang disipolo ng Alchemy God Temple sa kanyang senior brother na si Zhao Huachang na kung pakikipagsabayan pa raw sila sa ating bida dahil raw wala sila ganun kalaki na holy crystals. Nagkaroon na naman ng lakas ng loob si Mr. Bean kaya sinabihan niya ng pangmamaliit si Gu Xuanchen at sabi pa niya na kahit raw ang mga elder ng Nine Heaven Sect ay hindi mababayaran ang lahat na in-order ng ating bida. At sabay na mayabang na sinabi ni Zhao Huachang sa waiter na tutulong raw ang kanilang Alchemy God Temple kung hindi raw makakabayad si Gu Xuanchen sa lahat ng in-order nito. Uminom na nga si Gu Xuanchen. At nagsabi na wag itong makialam at alalahanin na lang ni Zhao Huachang ang kanyang sarili. Nandoon na nga ang iba't ibang klase ng pagkain na in-order ng ating bida. Habang kumakain si Gu Xuanchen, nasabi na lang ni Ye Chanyo na hindi niya inaasahan na ang pagkain rito sa Immortal House ay napakasarap. Nagtanong naman ang babae sa kanyang junior sister na si Ye Chanyo na kung bakit raw hindi ito nag-alala at kumakain lang ito ng walang inaalala. Sinagot naman siya ni Ye Chanyo na malaki raw ang kanyang tiwala sa kay Gu Xuanchen kapag nagsalita ito na walang problema ito ay paniniwalaan niya kaya nagmungkahi siya na kumain na lang ang kanyang senior sister na walang iniintindi na problema. Napaiyak naman ang babae sa kanyang narinig habang ang isang babae ay pinagpawisan na at nasabi na lang na wala pa yatang alam si Gu Xuanchen at Ye Chanyo sa lugar na ito. At naubos na nga nila ang pagkain. Nagbuntong hininga na lang ang isang kasamahan ng ating bida at nasabi na lang ng isa na busog na raw siya habang ang mga disipolo ng Alchemy God Temple ay nalugmok na lang sa kanilang nasaksihan. Binulungan ng babae si Gu Xuanchen na mahihirapan raw sila sa bayarin kaya pupunta raw sila sa kanilang Sectmaster para makahingi ng Holy Crystal. Sinabihan ng ating bida ang babae na wag na nilang idamay ang kanilang Sectmaster dahil raw 1,000,000 lang naman na Holy Crystal ang kanilang babayaran. Sabay sabi ni Gu Xuanchen sa waiter na ibigay na raw niya ang bill ng lahat na pagkain na in-order niya habang si Zhao Huachang ay nayayabangan sa narinig niya sa ating bida. Binulungan naman ng isa si Gu Xuanchen habang ito'y pinagpawisan na nakatingin raw sa kanila ang mga disipolo ng Alchemy God Temple. At may dumating na isang babae at sinabi niya na ang bill raw ng ating bida ay mahigit 1,500,000. Nasabi na lang ng babae na ngayon lang raw siya nakakita ng ganitong customer na nakayang orderin ang lahat ng klaseng pagkain nila kahit napakamahal. Binato naman ni Gu Xuanchen ang bayad nito na salo naman ito ng babae. Nabigla naman ang babae dahil may laman ang bag na marami na holy crystals ang bayad ng ating bida. Biglang lumapit si Zhao Huachang sa babae dahil kala niya walang laman ang bag at ang babae ay kasamahan ng ating bida kaya lumapit siya para kumpirmahin ang laman ng bag kung meron bang laman na holy crystals. Bigla naman sumulpot si Puyang Ching sabay kinuha niya ang bayad ng ating bida para tingnan kung ilan ang holy crystal na nandoon sa bag. Dahil sa puwersahang kinuha ni Puyang Ching ang bag natapon naman ang mga holy crystals. At nasaksihan naman nila ito ang pagtapon ng maraming holy crystal na nagbundok-bundok na sa kanilang harapan. Habang ang babae ay hindi na nagsalita dahil alam niyang may laman ang binayad na bag ng ating bida. At natulala naman ang mga kasamahan ng ating bida at hindi pa pumapasok sa kanilang utak ang nangyayari. Habang si Puyang Ching nasabi na lang siya na bakit raw nagkaroon ng ating bida ng ganito kalaki na holy crystals. At patuloy lang natatatapon ang holy crystal sa bag ng ating bida. Halos matabunan na sila ng holy crystal sa dami nito. Hinayla at tinulungan naman ng mga disipolo ang kanilang senior na si Mr. Bean habang ito'y nalulugmok pa. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na kung bakit raw sila ni Zhao Huachang ay hindi na nagsasalita. Nagtanong naman ang babae na kung saan ang ating bida nakuha ang lahat ng holy crystal. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi na raw niya kailangan sabihin pa kung saan niya ito nakuha. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ang kanyang milyon-milyon na holy crystal ay nakuha niya sa Holy River. Ito raw ang kayamanan ng mga cultivator na nabigo na mag-cultivate sa Holy River. Sinabihan naman ni Gu Xuanchen na sila na naman ni Zhao Huachang ang magbabayad ng kanilang bill. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na ang babayaran raw nila Zhao Huachang ay doble 3 million holy crystals at ilabas na raw nila ang kanilang holy crystal. Habang si Zhao Huachang ay nanginginig na habang ang kasamahan naman niya ay hindi na nakapagsalita.
Patawang pinuri naman ng babae sila Zhao Huachang na ang kanila raw Super Duper Alchemy God Temple ay napakayaman kaya barya lang sa kanila ang 3 milyon na Holy Crystal habang sila Zhao Huachang ay nagpipigil lang sa galit. Kaya nagmungkahi na lang si Zhao Huachang sa kanyang mga kasamahan na ilabas raw nila ang lahat ng Holy Crystal para mabayaran nila ang kanilang bill. Habang binibigay ng mga disipolo ng Alchemy God Temple ang kanilang Holy Crystal napaiyak na lang ito sa kadahilanan kalahating taon raw niya itong pinag-ipunan.